So unahin muna nating i-discuss itong napakagandang cover page na ginawa naman ng guest artist nila na si Ricky Acong. Dito may kita nga natin yung happy family ni Goldie Roger. Nandito nga sila Ace at yung nanay niya na si Portgas de Rouge. Para sa akin napakagandang makita yung ganitong art kasi talagang ipapaalala niya sa atin yung legacy na ginawa nila Roger at Ace. 'Di ba? Anyway, mapunta na nga tayo dito sa nilalaman ng mismong chapter. Sa unang panel nga, makikita nating mukhang naging effective nga yung ginawang paghihimok ni Monkey D. Dragon sa mga leaders ng iba't ibang nasyon sa Reverie. Para nga mag-aklas at pabagsakin itong world government. Bali sa next page naman, nakita nating nagkaroon ng malaking hurricane sa itaas ng Pangaea Castle. And we all know naman kung sino yung may kakayanang gumawa ng ganyan. Sa next scene naman, makikita natin yung tatlong prinsesa na malalapit kay Luffy. Ito nga sila Princess Rebecca, Princess Vivi, at Princess Shirahoshi. Alam naman natin na sa real storyline ng One Piece, nandun nga rin sila sa Reverie, kasama yung mga tatay nila. At dito may narinig na naman nga daw na boses si Vivi. Pero hindi nga in-identify kung ano ba yung narinig ni Vivi. Sa next panel naman nakita nga ulit natin yung Revolutionary Army at sa pag-alis nga nila ng Pangaea Castle hinarap nila doon sila Rob Lucci. Dito sinabi nga ni Rob Lucci kay Sabo na mas lumakas na nga daw siya magmula nung huli nilang pagtutuos. Alam naman natin na sa real storyline ng One Piece hindi talaga nagharap itong si Sabo at si Rob Lucci. Bali tingin ko nag-i-imply yung sinabi neto ni Rob Lucci sa naging laban nila sa One Piece Film Gold. At alam naman nating non-canon yung movie na yon. Anyway, pinauna na nga ni Sabo yung mga kasama niya para nga mailigtas si Kuma. At si Sabo na nga mismo ang humarap kay Rob Lucci. Sa next page naman, inakita nga natin ulit yung iba pang miyembro ng CP0. Ito nga sila Stacy, Jabra, at Kaku. Bali lilinawin ko lang guys hindi pa nga officially nakasama si Jabra sa CP0. Pero sila Stacy at Kaku nakita na nga natin kasama ni Rob Lucci at talagang kabilang sila sa CP0. Sa next panel naman nakita nga natin itong si Jewelry Bonnie. Meaning hindi nga siya nagtagumpay na mailigtas si Kuma. Syempre dahil sa CP0. At sa moment nga na yan, iaatakihin dapat siya ni Jabra. Buti na nga lang at dumating itong Revolutionary Army. At sa pagdating nga nila, ibinigay nga na itong si Lindbergh yung chip na magpapabalik sa malay ni Kuma. At dito na-notice niya nga agad yung nanay niyang si Jewelry Bonnie. At tinanong nga siya neto na bakit nga daw ba niya ginagawa yung mga ganitong sacrifices. Ang sagot nga lang ni Kuma dahil nga daw sa siya lang yung pinaka-deserving na gumawa nito. Since naging masamang tao nga daw siya noon sa kaharian nila. Kumbaga ito yung pagbabayad niya ng utang sa mga taong napatay niya. At bago pa nga ulit magpatuloy yung pag-uusap nilang dalawa, pinutol nga ito ni Karasu dahil papasugod na nga sa kanila sila Kaku at Jabra. At sa next panel nga nakita nating nagtanggal ng maskara yung isang miyembro netong CP0 at ni-reveal nga na siya si Kumadori. Kung maalala nyo nga guys, miyembro nga rin tong si Kumadori ng CP9 noon. Anyway, nagsimula na nga yung laban sa magkabilang panig. Si Karasu nga hinarap itong si Kaku. At sa paghaharap nga nila, binunyag sa atin ni Karasu yung devil fruit niya. At ito nga isang Lugia type na tinatawag na tartar fruit. Kumbaga itong tar guys para siyang grease or grasa. Bali kaya niya ngang mag-produce, mag-manipulate at maging tar mismo. At hindi lang yan, dahil sinabi nga rin ni Karasu na awaken na nga daw yung devil fruit niya. Kaya kaya niyang mabigyan ng buhay ang kahit na anumang i-produce niyang substance. At sa huli nga nanalo itong si Karasu laban kay Kaku. Sa kabilang banda naman nagharap itong si Jabra at si Morley. Nakita nga natin dito yung ginawa ni Morley kay Jabra na hinigop ng tiyan niya yung kamay ni Jabra na very similar sa ginawa ni Luffy kay Charlotte Cracker noon. At sa next panel naman yung paghaharap na itong si Stacy at si Jewelry Bonnie. Dito medyo hindi ko nagigets yung logic sa pagharap nila. Kasi as you can see, hinawakan ni Stacy si Jewelry Bonnie. At hinayaan niya nga lang si Bonnie na mahawakan siya neto. And obviously magti-trigger yon sa devil fruit abilities netong si Bonnie. Kaya naman naging bata nga si Stacy. So sa nakita ko parang imposibleng mangyari yan sa storyline ng One Piece. Kasi as a Cypher-Paul, equip tong mga to ng mga data ng mga makakalaban nila. 'Di ba? Kumbaga sila yung undercover agents ng world government. So imposible para sa akin na hindi alam ni Stacy yung devil fruit abilities netong si Bonnie.
Para sa akin lang yun guys Anyway, ang next nga na laban ay sa pagitan netong si Lindbergh at si Kumadori. Nakita nga natin kung gaano lang ka-chill itong si Lindbergh. Even though natrap na siya ni Kumadori gamit yung buhok niya. At sa next panel nga ay naglabas itong si Lindbergh ng isang robot na parang similar sa General Frankie. So para sa akin ang ganda ng naging design na ginawa dito nila Library of Ohara sa robot ni Lindbergh. Kasi kita nyo naman yung design, 'di ba? Very inspired talaga sa General Frankie. Kumbaga yung design niya ay may touch talaga ng pagka Lindbergh. At sa huling panel nga ay muli nating nakita ang isa sa pinaka-misteryosong karakter sa One Piece na si Im Sama. Dito nga ay nagpakilala siya kay Dragon bilang si King Im Sama. So obvious naman na gustong palabasin ni Library of Ohara na lalaki tong si Im Sama. Dito sinabi nga ni Dragon kay Im na wala nga daw siyang makitang records na magpapatunay na nag-i-exist siya. Bali gulat na gulat nga si Dragon na malaman na totoo pala si Im Sama. At sa huli nga sinabi ni Im Sama na matagal na nga daw niyang hinihintay si Monkey D. Dragon. Meaning na predict na niya noon pa man na magtatagpo talaga silang dalawa sa hinaharap. So all in all isa na namang napakagandang storyline yung ginawa netong si Library of Ohara at si Gemini. Ang ganda para sa akin na sinimulan nila tong chapter na to sa pagpapakilala sa iba't ibang miyembro ng CP0. Kaso masyadong naging predicted nga para sa akin yung mga nilagay nilang characters sa CP0 katulad nila Jabra at Kumadori na alam naman nating mga dating miyembro ng CP9. So nag-expect lang ako ng konti sanang twist. For example, ginawa sana nilang miyembro ng CP0 si Captain Kuro na nakilala natin noon sa Syrup Village Arc. Or hindi kaya isa na naman sanang panibagong karakter, mga ganon, para lang pandagdag sa excitement sa pagbabasa natin. Anyway, natuwa ako sa pagiging creative na ginawa nila sa Devil Fruit ni Karasu. Kasi we all know, kayang maging crow at kaya ring magsamon ng crow netong si Karasu. Kaya we expect na isang Sowan type Devil Fruit user siya. Pero ang ginawa nga ng creator ng fan art na to, ginawa niyang Lugia type Devil Fruit user itong si Karasu. So nakakatuwa kasi it makes sense nga naman, 'di ba? Kasi kung yung tunay nga na ability ng awakened Lugia type Devil Fruit kaya netong makapagbigay ng buhay sa isang element, swak na swak talaga yung Devil Fruit na yan para kay Karasu. At last, nagigets ko na rin yung logic kay Sabo na nais ibigay sa atin ng creator ng fan art na to. Kasi diba nakita nga natin na nagulat si Dragon sa balita patungkol kay Sabo during chapter 956. So tingin ko sinadya ng creator ng fan art na to na ihiwalay talaga si Sabo para sa ganong mangyayari. Kaya siguro nila pinaglaban itong si Rob Lucci at si Sabo. Bali tingin ko yan yung purpose niyan. At yung patungkol naman kay Im Sama ang galing nga ng pagkakadesign nila para sa akin. Kasi binigyan pa nga rin nila ng maskara itong si Im Sama. Dahil syempre obviously para sa curiosity factor. Para subaybayan pa natin yung mga susunod nilang ilalabas pa na mga chapters. Kaya sa mga gustong makita yung ginagawang chapter netong si Library of Ohara, follow nyo na siya sa Twitter page at website niya. At sa mga hindi nakakaalam, meron ngang Patreon itong si Library of Ohara. Suportahan natin siya kasi talagang nakaka-enjoy yung ginagawa niyang to. Even though fan art nga lang to. At kapag nag-avail nga kayo ng Patreon kay Ohara, pwede niya pa kayong ma-shoutout sa mga next na activities niya. And that's it. Yan ang chapter review natin sa latest fan art chapter na nilabas ni Library of Ohara patungkol sa Reverie.